Isang magandang Martes ng hapon sa inyong lahat mga kapatid. February 27, 2018. Welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man at ang hari ng public service na si Idol Raffy Tulfo. Diyos maray na pon kanimo, Idol. Siyempre, unahin po natin ang ating mga minamahal na OFW. Palakpakan natin mga OFW natin direct sa mga sulok kayo ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Nag-post ako sa Raffy Tulfo in Action Facebook page tungkol doon sa kaso ni Joanna Dimafilis. Yung Sa Kuwait na, sa Kuwait na OFW, natagpuan sa freezer. binugbog at natagpuan sa freezer. Ang dami mga nag-react ng mga netizen at iisa ang karamihang sinasabi. And they agree with me dun sa sinulat ko na malaking sisi ang dapat ibuntong, number one, sa mga taga-agency na nagdala doon sa OFW, number two, sa mga taga-embada. Ito yung mga recruitment agency at mga embassy. Yes. Kasi ito pa lang si Joanna, 2016 pa, nagsabi na siya sa kanyang agency tungkol sa kanyang problema. Anong ginawa ng agency? Wala. Kasi ito mga agency, pag sinusumbungan sila ng kanilang mga worker, ang bungat agad, baka na homesick ka lang, magtiis ka lang dyan. Oo. Pumunta ka dyan para magtrabaho, ba't ka magreklamo? Kumbaga wala kang karapatang magreklamo kasi ginusto mo yan na magtrabaho. Exactly. Now, magsusumbong naman sila sa embahada. Pupunta sila sa embahada, nakataas ang paan nitong mga taga-embahada, nangungulangot, nagbibilliards. So, ang gagawin nitong pobreng OFW, titiis na nga lang hanggang sa dumating yung, eto na, malagim. Too late na. Diba? Sana itong pagkamatay ni Joanna, last na ito. Ito yung eye-opener nating lahat, especially mga nasa gobyerno. And papasalamat tayo kay Pangulong Duterte. Dito makikita mo talaga yung kanyang pagmamahal sa mga OFW. Siya na mismo ang umaaksyon, kumikilos. Sabi ko nga, managot, ang mga managot, umanda na kayo. Dahil pinakikilos na ni Presidente, ni Pangulong Digong, ang CIDG at NBI, tugisin yung illegal recruiter. Oo. Yung recruiter. Oo. Yung recruiter dito, yung local agency Yes. niya dito. At syempre, dahil Presidente ang kumikilos, yung Kuwait government, mag-cooperate. Oo. Di ba? Presidente na yan eh. So, malaking bagay itong ginagawa ng ating Presidente. Pinapakita niya sa ating mga OFW yung kanyang pagmamahal sa kanila. Siya mismo umaaksyon. I'm sure makakakuha ng hustisya this time. Itong isang OFW na si Joanna na namatay sa kamay ng kalupitan ng among sa Kuwait. Nahuli na yun eh. Oo. Yung, Yes, mga oo. sarili. Nahuli na. At yun ang tunay na political will. Kasi siya lang, Idol, ang nakita kong presidente bukod tangi na talagang pag sinabi niyang total deployment ban sa Kuwait, talagang total. At napauwi niya. At meron sana akong suggestion kung nakikinig itong mga pulpul ng mga taga-embahada, mawalang galang na po sa inyo, hindi naman lahat pero marami sa inyo dyan pulpul. Maging itong mga, sorry po hindi naman kasi lahat sa OWA magagaling. Siyempre, ang alam ko lang magaling dyan si Deputy Administrator Torres, Tino Torres, oo. si Marisa, siyempre. Siyempre, nangunguna Miss Marisa Cruz. Yung ibang mga taga-OWA, special doon sa ibang bansa, medyo may pagkatangi eh. Etong advice ko sa inyo, matagal na namin sinasabi ito, kailangan constant monitoring. Kulang tayo sa monitoring ng mga OFW. Padala tayo ng padala, natutuwa tayo dahil pagdating doon sa abroad, after a month or two, nagpapadalang remittance, pamamagitan ng remittance, kumikita ang gobyerno natin, kumikita ang bansa natin, natutuwa tayo. Pero anong ginagawa natin kapag nagka-problema sila? Wala. Nagbibingi-bingi, bulag-bulagan kayo kapag may problema. Etong suggestion ko, sana masunod to.
magtayo na lang tayo ng isang action, ng isang call center. Total, pagdating naman sa call center, ang Pilipinas po, ang isang bansa na kung saan may pagmamalaki na meron tayong malaking population ng mga call centers dito. At very effective. Di ba? Yung mga account ng mga call centers natin dito from all over the world. So kung pagsisilbihan natin mga Pilipino, mga call center agents natin, ang mga taga-ibang bansa, ba't hindi natin mapagsilbihan ang mga OFW natin? So ba't hindi lang tayo tatayo ng isang call center na specifically for OFW? Oo Di ba? nga. Yung call center na yan, bawat may kanya-kanyang unit na naka-assign sa bawat bansa na may OFW. At hotline yun, natatawagan ng OFW in distress. May problema. At itong call center agent na makatanggap ng tawag, ilalagyan, i-record yan, and then immediately, dapat meron tayong MOA sa gobyerno ng bansa. Bawat bansa na meron tayong OFW. Immediately, ibabato yan sa pulis. Kung ano yung pulis na may hawak niyan. Halimbawa sa Kuwaiti Police, pulis ng Damam. Ibabato agad yan, at dahil meron tayong MOA, yung pulis sa Damam, agad-agad, a-action at pupuntahan yung ating OFW. Or, ibabato muna yung call center na makakatanggap ng tawag ng OFW natin in distress sa taga-embahada natin. Mapapahaba pa to, pero at least nakalag. And then, yung taga-embahada natin will inform proper authorities tulad ng police. At dapat one-strike policy. Kapag halimbawa, naibato yan sa embahada, kung sino man tatanggap sa embahada, ilalagyan ng call center agent eh. Hindi umaksyon dahil nabugbog yung FW o may nangyaring malagim. Ay, hindi kasi na-actionan. Napabayaan. One-strike policy, kulong. So para siyang Rescue 117 or Rescue 911, di ba? Correct. Ang galing ng Kulong yung yung taga-embahada. kulong yung... Yan po, suggestion ko, kayong mga nasa gobyerno, kayong nasa dole. Di ba? Magiging accountable kung sino Yes. man yung... Kung embahada mananagot. Isang malaking call center agent, sabihin natin hanggang 5th floor yan. Ang dami naman natin mga call centers dito sa Cebu, Manila, kung saan-saan dapat nagkalat di ba? So why not dedicate one call center building, punong-puno ng mga call center agents yan, na specifically para sa mga OFW lamang? Why do we do that? Di ba? Walang gawin yun kung hindi magtanggap ng mga tawag mula sa mga OFW, hindi lamang sa mga OFW na sa ibang bansa, kundi maging sa mga kamag-anakan na nandito, na nangangailangan ng tulong. Di ba? And then yan ibabato sa mga concerned authorities, concerned people na makakatulong sa problema. Kung embahada para ma-rescue, polo, then yung polo tatakbo sa pulis. Di ba? Why not do that? Pag ginawa po natin, nangyari po yan, then mababawasan po yung mga OFW natin na malagay sa alanganin ng buhay nila. Kasi hindi po nagkukulang yung ating mga OFW na kapag sila po inasaktan o minaltrato, hindi sila kulang na iniimpormahan agad yung agency. Oo, nagsusumbong Kaso yung agency walang ginagawa. So this time, wag nang umasa sa mga putang mga agency na yan. Yun ang sinasabi ko, tumawag kayo sa hotline na call center na yan na sinasuggest ko. At yung call center, ilalagyan. Sila yung taga-distribute kung sino yung pagbibigyan ng sumbong. At kapag hindi inaksyonan, kulong yung hindi umaksyon. Tingnan na natin. Ubus-ubus kayo dyan. Okay? Suggestion ko lamang yan. Malay mo, magkatotoo. Bakit naman hindi? Kasi Kung nakikinig sana si Pangulong Digong. maganda yung suggestion mo. Pero so far, maganda naman yung ginawa ni Presidente. Umaaksyon naman siya. Oo. At yun ang may political will nga ang lagi kong sinasabi. Dapat Siya lang talaga gumaya na yung iba. ang nakagawa nun. Okay, ito ang gusto kong pag-usapan din natin is, remember yung may pumunta rito yung mga teachers? Oo, nung Thursday ba yun or Friday? Yung Oo nga, in-refer sa atin yung galing pang ni Senator Manny Pacquiao, galing pang Davao. Davao Na scam, Oriental. sabi ko magkaroon dapat ito ng congressional hearing. Oo. Na scam maraming guro. Congressman Antonio Tino, ACT Teachers Party List Representative. We can start with him. Congressman Tino, magandang hapon po, sir.
Ay, magandang hapon, Rafi. Magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Opo. Sir, may pumunta rito ng mga guro from Davao Oriental. Marami po sila. Meron pong malaking scam kasi na kung saan involved po itong Unistar Lending and Finance Corporation. At meron din pong involved na mga taga-DepEd. Kasi sir, nagoyo sila na umutang. Mhm. Okay? Dahil pinangako na kapag umutang sila, mawawipe out lahat ng mga i-refinance yung ibang utang nila sa ibang kumpanya. Mhm. Naaprubahan and everything. Pero yung pera po, hindi nila natanggap. Despite that, nag-reflect yun sa DepEd, yung sa automatic deduction, at binabawasan po sila sa kanilang sweldo. Wala naman silang tangkap na pera. This is a scam. And we're talking about thousands and thousands of teachers and hundreds of millions of pesos involved. Sir, why do we start with you, kayo po dyan sa ACT Party List, na mag-initiate po kayo ng congressional hearing pertaining to this scam? Yes, kung batay dun sa kinikwento nyo, di malinaw na nilintang ng lending Opo. company na ito, yung mga teachers. So, in fact, meron kaming resolution para sa investigation. Generally, sa yung patakaran ng Department of Education, kaugnay sa pakikitungo nito sa mga private lending institution. Kasi po, yung DepEd, pinapahintulutan niyang gamitin yung payroll system ng DepEd para sa deduction ng mga Okay. loan sa private lending institution. Alright. Pwede pong maiugnay natin yung kaso na yan Well, sir, dito actually, sa pwede natin umpisa. investigation na tinutulak namin. Hindi, sir, actually, sorry sir, mawalang galang na. Why don't we start with, ito po ang gawin nating center of the investigation. And then sanga-sanga na lang po yun, in aid of legislation, bakit kasi pinapayagan ng DepEd itong mga private lending companies na pumasok sa kanila, makipagmowa sa kanila at magkaroon po ng salary deduction sa mga paycheck ng mga teacher to the extent na itong mga teacher, they end up pagdating po ng kinsenas katapusan, wala na silang natitake home na sweldo. Kasi po nakausap ko itong si Jose Sicha, yung po presidente ng Unistar Lending. Sabi niya, sige, ayusin doon yung problema, although pinaikot-ikot niya po kami, and then nung pumunta na po yung teacher doon para magkaharap-harap na po sana sila sa DepEd, abay tumakbo po na sa ibang bansa na po ito, nagtago. Ganun. Opo. So sir, sana kayo po bilang party list ng mga teachers, sir, I would challenge you and I would dare you guys na start a congressional hearing. Kasi po kami, we can only do so much. We can only prod you and pressure you and push whoever would listen to us na talagang kailangan imbestigahan na itong napakalaking scam. Ang laking scam po ito, sir. Well, gagawin po natin yan. Kung maibibigay niyo yung hawak yung information kaugnay sa kasong ito, definitely maaari nating gamitin para magpatawag ng investigation Okay. sa kasong ito at Opo. possibly sa mga similar na kaso ng mga private lending institutions na Okay. bumibiktima sa mga teachers at iba pang government. Good. Kasi kayo pong nararapat na gumawa ng investigation tungkol dito dahil nga po kayo po yung ACT Party List teachers. Okay, sige sir, sasamahan po namin itong mga teachers na ito sir para makausap ninyo and then you can start a congressional hearing investigation tungkol sa scam na ito sir. Okay, Kong? Sige po, welcome po sa aming tanggapan anytime. So sir, pag inilapit po namin to sa inyo, how long hanggang sa maumpisahan na po yung investigation at magkakaroon na po ng hearing? Kasi po itong si Jose Sicha mukhang nagtago na ata sir pumunta ng ibang bansa. Well, we will gagawa tayo ng resolution, ipa-file natin, tapos kakausapin natin yung kinauukulang committee na harapin kaagad, schedule kaagad ang Okay. investigation. At saka sir, tukuyin din ninyo itong mga kasabwat ng mga kawatan sa DepEd. Marami pong kasabwat ng mga kawatan sa DepEd kaya nakalusot po itong sa illegal salary deduction.
na hindi naman natanggap yung pera pero dinididak po sa salary ng mga teacher. I'm sure may kasabwat pong taga DepEd kasi hindi po tumakalusot sa DepEd kung walang kasabwat, di po ba? Sa DepEd mismo. Yung sa automatic Gagawin po deduction. natin yan. Of course, kailangan panagutin ang mga dapat managot, whether yung sa private lender or kung nasa gobyerno man, nasa DepEd man. Sige po, sige po. Kong, darating po kami dyan. Sobrang thank you, Kong, ha? Magandang hapon po sa inyo, Kong. Maraming salamat. Thank you. Anytime po. Okay, Cheska. Good. Itawagan mo yung mga teachers na pumunta dito sa atin and then as many as you could, yung mga taga Davao, papuntahin mo rito. Kung kinakailan pamasahin natin yung ilan sa kanila. Hindi natin kayang pamasahin, libo-libo yun. Siguro yung bawat district, isa-isa-isa. Di ba? Bawat distrito, meron isang representative, tapos magdala ng mga papeles, and then dalhin natin sa Kongreso, dito kay Congressman Tino, and then tutukan natin hanggang sa maumpisa nitong congressional hearing. Okay? Okay, at least once and for all. Para matigil na yun kasi kawawa yung mga guro. Siya nga pala, yung ano mo, tito mo, nasa Kongreso pala. Sino ng isang tito araw. ko? Eh di, sino pa? Si Penoy. Okay. Oo nga pala. Oo nga, andun siya. Yan sinasabi nila, karma is real, sabi nga ng mga netizen. Mabilis ang karma. Inimbestiga nga siya tungkol sa Deng Basyak. Oo nga. Alam mo, sa isyong Deng Basya, walang ibang dapat sisihin talaga kundi ito si dating Pangulong Aquino. Pangulong Noynoy Aquino. Inamin niya na siya talaga ang nagbigay ng go signal Oo. na pumasok yung Sanofi Oo. at i-distribute na yun. Pasture. Oo. Etong Kasi Deng Basya. billion pesos ang pinag-uusapan kaya dapat may basbas. Hindi naman yan makakalusot sa DOH kung walang utos sa presidente. Kaya talagang ang dapat managot talaga walang iba kung hindi si dating Pangulong Noynoy Aquino. May pag-amin na sa kanya na siya ang Oo, siya ang nag-go. Ayan na. Ayan na. Yan ang hinihintay nyo. at least umamin siya. Sana itong congressional hearing na gaganapin tungkol sa Deng Basya, sana magkaroon to ng resulta. Di ba? Hindi porket ex-president sasabihin ng mga tao namumuliti ka. No. At syempre kayo dyan sa Kongreso, behave din kayo, pakita nyo na hindi kayo namumuliti ka. Oo. Para hindi pwede kayo mabutasan na, di ba? Gawin nyo kung ano yung dapat gawin. Hanapin nyo talaga kung sinong totoong may sala dito sa Deng Basya issue. At ayan na, umamin na. At dapat no mercy kasi idol parang pinagpraktisan lang tayo nung Sanofi. Yes. Diba nagbayad na nga ng bilyong piso na halaga tapos may mga namatay pa ngayon. Yun. Ang masakit doon. Panagutin nyo na itong si Pangulong, dating Pangulong Noynoy Aquino. Siya naman talaga ang may pasimuno niyan. Siya dapat ang talagang managot. Wala nang iba pa. Kung akong tanungin, siya at siya lamang. No more, no less. Accountable kasi siya eh. Siya ang accountable. Ganon din yung sa yung sa SAP 44. Oo. Siya rin ang nagbigay order. Dapat siya rin ang managot lang. Wala nang iba. Diba? Karma is real. Sabi nga ng mga netizen. Ayun. Ayan na, umamin na. Inamin niya na siya ang nagbigay ng Oo, go signal. kahapon sa hearing. Bakit magtuturo pa tayo? Ang dami pa natin mga tinuturo kung sino mga responsible, sino ang dami. Mahirapan pa tayo eh. Ayan na, yan na yung pinakapuno. Putulin mo na yung puno. Umamin na siya ang... Umamin na. Alam na this. Umamin na. Eh di yan na. Kulong na. Kulong mo na si dating Pangulong Noynoy Aquino, yung tito ni Nina. Wala na siyang immunity kasi. Wala na. Pwede na. Oo. Kulong na. Di ba? Inamin niya eh. Pinapatagal niya pa investigasyon. Yan na, umamin na yung puno. Siya na. Siya lang mag-isa, kulong niyo mag-isa. At kailangan talaga may managot. Siyempre, pag kinulong niyo siya mag-isa, bigyan niyo siya ng yung PSP. Ano ba yun?
Kasi yun, bigyan mo ng Yung gadget. tambakan mo na maraming gadget. Mag-isa lang siya doon. Hindi siya mabobore sa loob. Okay, sige. Eto, Idol, sige, papasukin na natin. Matindi ito si Mr. Jefferson Alfaro andito, Idol, kasi gusto niyang malaman at makausap yung kanyang live-in partner na isang pulis para malaman na rin kung ano ba talaga ang tunay na status nila at tinutukan pa siya ng baril. Nangyari po ito February 26, 1 a.m. sa Barangay Lower Bikutan. Tagig kasi lumuwas pa siya all the way from probinsya, Zamboanga, para nga makasama si PO1 pero siya ang nagulat. Nung Okay. umuwi siya. Sige po, pakikwento po. Magandang hapon po, Sir Jefferson. Buenas tardes, sir. Buenas tardes, Zamboanga. Yes, Chabacano usted. Sabi, Yes, sir. conversa Chabacano. Yo sir. también. Pero ahora, conversa kita Tagalog kay Yes, mucho gente hindi taga-intindi ka naton. Yes, sir. Conversa kita Chabacano. Sabi Yes, ko, sir. kailangan magtagal tayo. Maraming tao hindi nakaintindi. Pero maganda, first time tayo magkaroon ng Chabacano. Meron pala iba. Pero maganda, mapakinggan ko. Tagal na Oo, ako tsaka social pakinggan pagka... Hindi nakapagsalita ng Chabacano. Anyway, ang nireklamo niyo, sir, ay si P1 Rosy D. Piedad. Sino bang nireklamo Yung po? si Alan, sir. Alan Barber, sir. PO1 Alan Barber. Yung bagong boyfriend ni PO1. Tsaka andyan Si, din si P1 Piedad, ito po yung inyong Asawa ko, sir. asawa niyo po. Yes, sir. Ba't ibang apelido? Hindi pa kami kasal, sir. Okay, live-in partner nyo. Yes, sir. So itong si P1 Piedad, sumama kay P1 Barber. Yes, sir. Nung dumating ako, sir, Sunday, 3 p.m. ng hapon, sir, dumating ako sa bahay na sa Tagig, Lower Bikutan, sir. Wala sila sa bahay, sir. Tapos, naghintay ako, sir, hanggang 12. Sige, sir, sir, ito na, nasa telepono na. Itong si P1, si live-in partner. Yes, sir. Usap muna kayo. P1 Piedad, magandang hapon. P1? P1 Piedad? Magandang hapon po, P1. Okay. Yes, sir. P1 Piedad? Yes, sir. Good afternoon, sir. Ma'am, andito po si boyfriend, si Mr. Alfaro. Kausapin niyo siya, sir. Good afternoon, Neng. Takiyo, andito ako ngayon para magreklamo dyan sa lalaki mo na nanutok sa akin ng baril. Hindi ko akalain na gagawin mo to sa akin. Grabe talaga yung ginawa mo sa akin. Andun ako sa Zamboanga, dumating ako dito para aregluhin yung away natin. Pero naabutan ko na may iba ka na palang kinakasama dito sa Manila. Sobrang sakit ang ginawa mo, Neng. Hindi ka naging bata sa akin. For 9 years, tinapon mo lang lahat ng trust ko sa'yo. Hindi mo man lang sinabi sa akin na may karelasyon ka na pala dito. Sobrang sakit naman ang ginawa mo. Tapos galit pa yung boyfriend mo sa akin. Siya pa ang galit sa akin. Tinutukan pa ako. Siya pa ang matapang. Pinapaalis pa ako sa bahay. Bahay niyo po yon? Bahay ng asawa ko. Bahay ng asawa mo? Yes, sir. O, teka muna, P1, ba't ka pumapayag? Ang pinapaalis po yung inyong asawa o yung boyfriend, ito po inyong live-in partner, dapat ang pinapaalis itong si Barber. Unless kung wala ka ng gusto kay Mr. Alfaro at kay Barber ka na. Sir Tulfo, Ma'am. ito po ako po'y umuwi ng Zamboanga at kinuha ko po ang aking anak. Doon Okay. po sa Zamboanga, kami po ay formal na nag-usap harap po ng tatay ko na kami po ay wala na. At Okay. tinanggap niya po yun. Doon po kami ay nagkausap na tuwing March, April, May po ay makakasama niya yung anak ko, anak namin. Na binigyan ko po niya sa privilege po. Kami po ay hindi kasal. Okay. So, tatanungin niyo po ako, hindi ko po siya pinaalis doon. Ako po'y hinostage niya sa loob mismo ng aking bahay at tinutukan niya po ako ng bunting. Ang sabi niya po sa akin, kung mapupunta ka sa iba, mas mabuti pang papatayin na lang kita. Oh. Wow. Gagawa Sir, ko ng storya. Kahit po ako'y isang pulis, hindi ko po kakayanin niyang kaharap niyo po. At kung kahit po ako'y may baril po doon, hindi ko po nanaisin na kami po ay magkakasayan. Nandoon po Neng, mismo yung anak never ko. pa kita sinaktan sa 9 years kahit pagbuhatan ng kamay. Wag Hindi ko mo, nagawa yun. itapik ko 9 years. Huwag ka Itapik maggawa mo ng yung kwento mismong dito. galing Yun, Jefferson. Alam mo anong nangyari?
may nakakita sa atin doon. Nandun ang katulong natin, yung kapitbahay. Kung wala yung katulong, patay na ako ngayon. Alam mo yan. Katulong? Alam mo yan. Jeff, Dahil kay Alan, bumalik nga siya, kumuha siya ng baril. Bumalik hindi siya. ka bumalik, Jeff. Bumalik siya. Huwag ka magsinungaling, May Jeff. kapitbahay. Nandun nga ako sa loob ng kapitbahay namin. Kung hindi siya tumulong sa akin, di kawawa yung anak. Pinapaalis ka Karga ko yung ayaw anak mong ko, umalis. Neng. Kaya ka napunta doon sa kapitbahay. Karga ko yung pinapaalis anak. ka, ayaw mong umalis. Tinutukukan niya yung baril sa akin sa ulo ko. Sinisipa, Sir, hindi ko tinutulok-tulukan na yan niya ako. makakausap ng Kawawa matino. talaga. Sige, sandali. Pasensya po. Ma'am, okay, ma'am. Hindi ko Sandali po, ma'am. makakausap. Apo, ma'am. Sandali. Mr. Alfaro, hindi ho pala kayo kasal. Kaya nga tinanong kanina, magkaibang apelido kayo. So, wala ho kayong karapatan na idemanda si girlfriend Yes, sir. at saka itong si Mr. Barber, si P1 Barber, dahil hindi kayo kasal. And then, meron na pala kayong usap din, number 2, pag-uusap sa harap ng tatay mo na magkahiwalay na kayo at maayos yung pag-uusap ninyo at pumayag ka. Now, hindi ko alam kung ano pang pinunta mo rito, yung panunutok ng baril. Yung panunutok ng baril. Sir, patapos muna ako, sir. He said, she said yan. Kasi meron ka aligasyon at may aligasyon din itong kabila. Di ho ba? Yes, sir. So, mahirap po paniwalaan. Mahirap po kung sinong paniwalaan para sa amin, sa inyo. Di ba? Pero kung ito pong si PO1 Rose D ay kasal sa inyo, abay didikdikin ko itong si PO1 Alan Barber maging si PO1 Piedad. May laban ka kasi ang laban mo, ang bala mo is marriage certificate. In the absence of marriage certificate, wala ako nakikitang pwedeng ihabol mo rito sa kanilang dalawa. Kaya siguro, dinugtungan mo na ng panunutok ng baril para ikaw ay ma-entertain namin, ikaw ay papaupuin namin dito. Sir, patapusin mo, sir. In-entertain kita. Ako naman po, sir. Pupunta-punta ka rito tapos hindi mo ako pasalitain. Yes, sir. Di ba? Baka ginamit mo na lang yung panunutok ng baril para ma-entertain kita at makausap kita. Pagbibigyan kita. Kasi kung upo ka lang dito sabihin mo, sir, yung girlfriend ko iniwan na ako at pumunta na sa ibang lalaki, hindi kita paupuin kasi magsasayang lang ako ng oras ko at ng oras mo. Now, since tinatype na dito ni Carol na meron ka palang anak, kayong anak, na minor, nasa batas din natin, talo ka dito palaging ikaw. Ewan ko, paggalitan mo si Carol pagkatapos mo dito, sir. May problema din si Carol. Merong batas tayo na, ilang taon ba anak nyo? 1 year and 4 months. May batas tayo na below 7 years old, pag nagkahiwalay ang tatay nanay, matik mapupunta sa nanay. Yes, sir. Now, gusto mo magkaroon ng karapatan na makita ang bata at makausap ng bata, idadaan mo yan sa DSWD or MSWD. Yes, sir. Okay, sir? Yes, sir. Yun lang po may papayo ko sa inyo. Pero yung pagpunta ko, sir, yung reklamo ko dito, sir, hindi naman sa asawa ko, sir. Kung kay Alan Barber naman, sir. Kaya ano, sir, sinasabi yung panunutok. Yes, sir. Wala naman ho kasi kami doon. Yes, sir. Maliban na lang, sir, kung meron kang pasa-pasa, dahil ikaw ay binugbog niya, sa pagtutok sa'yo, sinundot-sundot niya ang baril mo, may pasa ka, meron ka medical certificate, ipakikita natin sa korte para mademanda natin ito si P1 Barber. Yes, sir. Ngayon, sir, panunutok na sinabi mo, salita lang yan, pagdating mo sa korte, patunayan po ninyo. Yes, sir. Siyempre, wala namang sigurong testigo nung Meron, sir. Sino? Yung kapitbahay namin, sir. Kapitbahay namin, pati yung katulong dalawa, sir. Magtitistigo kay against Yes, you. sir. Yes, sir. O kung magtitistigo sa against you, then pwede natin yung kasuhan itong si P1 Yes, sir. para tungkol dyan. Yes, sir. Pero kung para dahil si P1 na Piedad ay nandalaki or pumunta na kay P1 Barber, wala akong may tutulong. Yes, sir. Okay, sir? Thank you, sir. Sige, punta ako sa kabilang booth. Usap po kayo ni Carol. P1 Piedad, maraming salamat po sa time na binigyan nyo sa amin. Okay. Hello? Sabi ko, okay na po, ma'am. P1 Rose D. Ma'am, sir, ako po yung humihingi sa inyo ng pasasalamat po at naging patas po kayo. Pero sir, sana kung tinulungan niyo siya, matutulungan niyo rin ako makuha yung anak ko dahil wala po yan trabaho. Ako pa ang nagpapaaral dyan. Walang hinyayan. Tapos ngayon, siya po yung may lakas na loob pumunta dyan sa inyo. Sana Okay. po matulungan niyo po Tawagin. ako. Yung anak ko po nasa kanya. 1 year old pa lang po. Nasa inyo, nasa kanya ho pala, ay dapat makuha natin. Kinuha niya po, kinuha niya. Halika dito, anak ko, patay ka. Okay. Jefferson.
Now, babaliktarin ko ang mundo sa iyo. Ang mundo mo. Tutulungan ko si Pio ang Piedad na makuha yung anak niyang 1-year-old, anak niyang 1-year-old sa iyo. Nasaan Yes, yung sir. bata? Nasaan yung Dito bata? sa akin ngayon, sir. Kukunin namin. Yes, sir. Kukunin. Ibibigay ko sa kanya, sir. Okay. Kita mo Kasi, naman. Nasaan na makinig ka? Yes, sir. Ikaw ang pumunta rito Yes, para humingi ng tulong. Ngayon, tutulungan ko itong si Pio ang Piedad. Ah, sige, sir. What an irony, ano? Oo. Very Okay. ironic. Kailangan kong tulungan siya kasi doon sa batas natin na below 7 years old. Yes. Okay, ibibigay mo na. Kailan mo ibibigay? Pag mamaya, sir, magtawag mo na ako sa kanya, Kailan mo sir. ibigay? Dahil kung hindi, makakasuhan ka. Yes, Dahil kung sir. hindi, ako mismo mga kaaway mo. Yes, sir. Pupunta kami kasamang reporter namin, kasama MSWD, kasama ang PNP. Yes, sir. Kunin yung bata sa sa gusto mo. Yes, sir. P1, Piedad, ma'am. Sir, O sige po, okay na yung bata, makukuha mo ngayong araw na ito. salamat sir, salamat. Dito po ako sa Tegig sa pakuha po dahil wala po yung katrabaho, sir. Sige po. Pakiusap po. Sige po, don't worry. Ngayong araw po na ito, yung baby po ninyo mapupunta po sa inyo. I promise. Sir, salamat po, salamat po. Walang anuman po, P1. Magandang hapon po sa inyo, P1. Sige sir, salamat po. Oh, kita mo, Jefferson. Ikaw ngayon ang nawalan. Pupunta-punta ka pa kasi dito. Hindi ka kasi nag-isip, hindi mo kasi alam. Siguro naman, alam mo yung sistema dito sa programa namin. Hindi porket ikaw ang upo rito, ikaw na agad ang tutulungan namin nakapikit. Hindi ko kami dito. Ganon. Mulat po yung mata namin pag tumutulong kami, hindi po kami nakapikit. Okay? Sige, Cheska. Tawagan mo na yung MSWD. Tawagan mo na yung PNP para kunin na yung baby kay Jefferson. Okay, sir? Sige, sir. Sige. Ganon talaga ang buhay. Talagang very unpredictable ang programang ito. Yes. No, akala ko rin kasi kanina sa research, nahuli daw niya. Nung pupunta niya si PO1, may iba na. Well, kung kasal sila, kaya nga ang una kong tanong agad, kasal ba kayo? Hindi. Hindi, Ano maitutulong ko sa hindi pala kayo kasal? Kahit pa si P1 Piedad mag-boyfriend ng 10, 100, 1,000, wala tayong pakialam. Hindi natin pwedeng pakialaman yan dahil wala namang ikaw ang hawak na marriage certificate. Oo. Wala kang laban. Okay? Okay, at kami po ay magbabalik. Ang bahagi pong ito ay niatid sa inyo ng Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports, pamigoreng ng Indomie, siksik-liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number 1 sa puso ng mga OFW, available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At ng Cellboy, Cellboy is our boy, at ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. Hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Philippine Standard Time. Alas 2:38 ng hapon at mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at de kalidad ang auto, LPG, diesel at gasolina Euro 4 pa. Bukod pa dito, the best pa ang service, kaya ikaw at ang auto mo ipaalagang clean fuel mo na. Clean fuel, quality fuel for less. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Mahilig ka bang magkape? Eto, baka di pa nasubukan. Mag-Gems 7-in-1 Coffee Mix. May halong Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina. Para sa akin, hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Kaya ang Gems Coffee, di lang basta kape. Para sa akin, Gems 7-in-1 Coffee Mix. Kaya mag-Gems 7-in-1 Coffee Mix ka na rin. Gems Coffee Mix. Kakaiba ka sa lahat. Also available, Jim's 5-in-1 sugar-free, Jim's 3+1, and Jim's Black Coffee. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Pag-ibig Fund. The more you save, the more you get. Upgrade your contributions today. Go to your nearest Pag-ibig Fund branch or visit www.pagibigfund.gov.ph. Radyo 5 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 2:39 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Dedesisyon na ng Charter Change Consultative Committee kung anong uri ng federal government ang planong ipasok sa mga probisyong aamyendahan sa konstitusyon. Kabilang sa mga pinagpipilian ng presidential, parliamentary at hybrid o pinaghalong presidential parliamentary form. Napagkasunduan ng komite na magsagawa ng nominal voting upang bigyan ng pagkakataon ng bawat miyembro na ipaliwanag ang kanilang boto. Ang komite
komite na pinamumunuan ni dating Supreme Court Chief Justice Reynato Puno ay mayroong 18 miyembro. Ang mabubuong panukala ng komite ay susumiti nila kay Pangulong Rodrigo Duterte at inaasahang ipapasa naman sa Kongreso na mayroong kapangyarihang tanggapin o tanggihan ito. Philippine Standard Time, 2:40 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM, Cherry Baile. San man kailanman, kapatid, digit sa balita, aksyon. Aksyon! 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 News Update! Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Pag-ibig Fund. The more you save, the more you get. Upgrade your contributions today. Go to your nearest Pag-ibig Fund branch or visit www.pagibigfund.gov.ph. Ang oras, 2:40 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Pag-ibig Fund. The more you save, the more you get. Upgrade your contributions today. Go to your nearest Pag-ibig Fund branch or visit www.pagibigfund.gov.ph. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Juana Prado. Ako po si Juana Prado. Marami na akong doktor na pinuntahan, hindi gumaling ang sakit ko. Nung napa-check up ako, nilisitan ako ng iBerry. Dahil sa iBerry, luminaw ang paningin ko. Salamat sa iBerry. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. For inquiries, please text iBerry hotline 0920-585-8415. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol, tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero, paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Ener Boost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug nationwide. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginhawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Hi, Mateo Guricelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok
buhok na walang buhay, hindi sosi. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Mag-Cobra na! Ha! 13 pesos SRP! Kargado ng energy! Ginseng at B-vitamins! Foreign at inositol! 13 pesos SRP! Kargado ng marami! Sa Cobra Energy Drink, may tunay na lakas ang 13 pesos! Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos lang SRP. Cobra Red, 12 pesos lang SRP. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Aling Mila Bautista. Ako si Mila Bautista, taga Santa Maria, Nauhan, Oriental, Mindoro. Matagal ko ng problema itong aking mata. Na kapag matindi ang sikat ng araw, ay malabo ang aking paningin. Pakiramdam ko ay may puwing ang aking mata. Kaya masakit at nagluluha. Kaya sumubok ako ng iBerry. At naramdaman ko na luminaw ang aking paningin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Balik po tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy at ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. Nais ko palang batiin si Chot Reyes, ang presidente Oo nga. ng TV5. Boss Chot, salamat sa iyong suporta sa lahat ng mga programa dito. Oo nga. Suporta nyo sa Action sa Tanghali, lalo na sa Action Center natin. At suporta sa Wanted sa Radyo. Boss Chot, thank you. Oo, ikaw na boss. Boss Chot Reyes. Yes, si Coach. Si Coach. Chot Laban. Reyes. Gilas. Laban, Diba? Gilas. Okay. Pilipinas. Tama. Okay. Alright. At syempre, ito po habang tinatype pa, ito po yung Facebook ni Idol, ito lang po talaga, wala nang iba pa. Ang dapat nyong subaybayan, i-like at i-subscribe. 4 million na ba, Idol?
Malapit-lapit na. Malapit-lapit na. Ay, aabot ngayon ng 5 milyon for sure this year. So ito po yun, yung YouTube, Facebook at Instagram ni Idol at Raffy Tulfo in Action at yung kanyang website ay www.raffytulfoinaction.com. Sa mga magsusumbong dito, siguraduhin nyo lang na talagang kayo po'y agrabyado. Sabi nga ni Ninya, unpredictable talaga dito, true. Akala ng mga netizen, akala ko rin sa umpisa, At akala din namin na nag-interview sa kanya kanina. yung si Guy si Boy ang may problema, ang may problema at kailangan matulungan. Sa interview ko, malaman-laman ko, ang dapat tulungan yung kanyang inireklamo. Nabaliktad ang mundo sa kanya. And I have to help PO1. Kasi nakita ko siya talaga ang karapat-dapat na tulungan. Dahil ginagawa naman natin dito kapag nagkahiwalay yung mag-asawa o mag-boyfriend, girlfriend, yung bata mapupunta doon kay girlfriend o kay misis. Sinabi ni PO1, tulungan niyo ako, sir. Obligado tayong tumulong. Oo naman. Hindi porket nireklamo siya, hindi natin siya tulungan. At siya pala ang agrabyado si PO1, hindi pala si Jefferson. Pataso kami dito. Diyan, makikita niyo po. Kaya doon po sa mga inireklamo, pag tumawag po kami, sagutin niyo po. Dahil we are super fair po dito. Hindi porket may pumunta dito at inireklamo kayo at iyak-iyak pa. Halimbawa, di ba? Ini-evaluate po rin namin yan. At kapag nalaman namin na siya pala may problema, siya ang babakbakan namin. Ganun po kami. Kaya Okay? magpa-interview po kayo. Tingnan mo, buti nagpa-interview si PO1. Yes. Okay. Okay, si Miss Jenny Balsa papasukin na natin para ireklamo yung kanyang mister tungkol po sa pambababae nito at matigil na rin daw ang panloloko na ginagawa sa Facebook, sa kanya sa Facebook group, yung tinatawag na OFW Assistance Group Helping Action Center. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Jenny. Magandang hapon din po, sir. Okay, ang inireklamo niyo po si Jeffrey Balsa. O kasal sila kasi parehong apelyido eh. Sige, nasa Qatar. Hindi na pala tayo matutuloy. Hindi na ako matutuloy sa Qatar kasi may mga nagtatanong matutuloy pa rin ba? Hindi na po. Dahil nakausap ko na si Miss Mariza Cruz. Okay naman yung pag-usapan namin at nangako naman siya na she will do everything to make sure na yung bangkay nung yumao, yung sa Qatar, yung OFW, mapapabilis yung uwi. And then siya mismo raw ang sasalubong personal. Sasamahan niya tayo. I-facilitate yung pagsalubong sa airport ng OFW. Kaya hindi na po ako matutuloy sa Qatar. Okay. Ma'am Jenny. Yes, sir. Ang reklamo niyo ma'am si Mister. Opo, sir. Ano pong ginawa sa inyo ni Mister? Paulit-ulit na lang po na pinagtataksilan po niya ako at ginagamit po niya yung grupo para mambabae po. Mr. Jeffrey Balsa, magandang hapon po, Sir Jeffrey. All the way from Qatar. Sir Jeffrey? Sir? Yes, Sir Rafi, good morning po. Good afternoon dyan sa Pilipinas. Mabuhay po ang lahat ng mga OFW. Anyway. Okay, sir. Maraming salamat po. Kasi napakahina po ng dating niyo, sir. Okay, sige. Pasensya po. Okay na po. Sir, kakausapin na po kayo ni Mrs. Pakilapit. Okay, sige po. Wala pong problema. Ma'am, kausapin niyo po si Mister. Hindi naman natin kailangan na makarating pa dyan. Di ba sinabi ko naman sa'yo na ikipag-usap ako ng maayos? Na ikipag-ano ako sa'yo ng maayos para dun sa bata. Tinatawagan mo, kita. Mga pambabae, nasaan yung mga babae? Nasaan yung mga patunay mo? Yung mga chat-chat? 99% na tumutulong ako sa OFW, sa mga distress OFW. Karaniwan doon, puro babae. Lahat ng mga distress natin, puro babae. Yun ang tinutulungan ng grupo. Yun ang pinipilit mo na pinagsisilusan mo. Nakikiusap ano ako. Ano ba ginagawa ko? Nagpapadala ako. naman ako every month. Nagpunta ka pa Hindi sa Puluwa, every month. sabi mo, hindi ako nagpapadala ng 9 na buwan. Hindi every Wala month. pong katotohanan yan. Hindi. Gusto mo sabihin ko mula sa umpisa. Since 2010 at saka 2012, 12 na buwan ka lang nagpadala. Noong 2013, hindi ka nagpadala ng 4 na buwan. Tapos noong 2015, nasa Qatar ako. July 2015 to
May 2016, hindi ka nagpadala sa bata. Tapos nung 2017 ng April, hindi ka nagpadala. Umuwi ka ng Pilipinas, ni hindi mo man lang dinalaw yung bata. Sa ibang babae ka umuwi na nakilala mo dyan sa grupo. Lahat na lang lagi kong na yung mga ebidensya. Mga babae mismo yung nagtatapat sa akin. Sinasabi nila sa akin na sinasabi mo, nagsisinungaling ka na ikaw ay binata. Kaya tinatanong nila ako, chinachat nila ako, kaya sinasabi ko ang lahat. Inaamin ko sa kanila. Alam mo sa grupo ko, kahit ngayon magpo-post ako sa grupo ko, kahit kailan wala akong sinabi na binata ako. May asawa ako. Wala kang sinabi. Wala kang nakikita dyan. Kahit ngayon, public yung grupo ko na yan. Public group yan. Milyon na tao ang makakakita dyan. Hindi. Magpo-post ako mamaya, sasabihin ko na kahit kailan wala akong sinabi na binata ako. Ang sabi ko, may asawa ako. Ngayon, February, natuklasan Hindi, huwag ka magsisinungaling dyan. Nasa harapan ka ng mga na tao. Hindi po ako. Hindi ako nagsisinungaling. Sir, excuse me. Ma'am Jenny, ito, may mga dokumento kayong binigay dito sa akin. Opo. Wala naman ako nakikita masama rito sa mga post ni Sir. Mayroon po yung usapan nila ng babae dyan na nag-I love you siya, tapos ibibilan pa niya ng nandyan kasi po lahat. Kapal naman kasi dito. Dapat, hiniwalay nyo dito, Odette and Carol. Wala akong time para iwalay ito. Sobrang dami ito. Hindi kasi dito sa mga, ito sa harapan lang, tinitingnan ko, ibinabati lang niya lahat ng mga kamiyembro ng grupo. Ayun, bumabati lang siya. Walang chat dito na meron siya sinasabihin ng I love you. Andyan po, sir, I love you, I miss you so much, ganun. Tapos ibibilan niya ng lupa dun sa bayan ng babae. At ayun, may plano po sila na magkita po sila na uuwi siya dun sa babae. Okay, sobrang kapal kasi nito. Anyway, sige, tuloy niyo usap. Sir, meron daw po siyang ebidensya. Hindi ko lang po mabasa to kasi sobrang kapal po. Yung hawak-hawak niya. Kung saan niya pinagkukuha po yung na yan. Mga babae rin po yung mga naging syota mo ang nagbigay sa akin yung sweets na nyo. Syota? Para saan? Para sa mga message. Dito kahit magpunta ka rito, alam mo nandito ka sa duha. Lahat ng accommodation dito hiwalay sa lalaki, hiwalay sa babae. Sa grupo mo, sa chat mo, doon ka Nasaan ba yung mga taga-grupo ko? Halos mga 5 o 10 lang ang nandito sa duha. Karaniwan, puro saan? Nasa Kuwait, puro Saudi, puro Bahrain, Hong Kong, Malaysia. Yung mga nasaan yung babae dyan? Mga karelasyon mo ang umaamin. Tapos hindi ka tumatawag sa amin. Gusto ka nilang kukontakin. Madalas ako tumatawag kay ate mo. Hindi. Kinukumusta ko yung bata. Kinukontak ka namin, kasama ko yung bata, hindi ka sumasagot. Kinukontak kita ng how many days na halos araw-araw kinukontak kita dahil gusto Ma'am, paiksin lang natin. Ang inyo pong pinakareklamo, bukod po doon sabi mo may girl si Sir na dinidina naman niya, yung sustento. Yun siguro pong, para sa akin yung po ate siguro mas mahalaga sa ngayon, kaysa naman umiikot-ikot lang po tayo. Sinasabi mo mayroon kang ebidensya. Kanina ko pa tinitingnan to, wala nung makita talaga. Sorry ma'am, unless kung maipinpoint nyo mamaya. And then, pangalawa ma'am, sabi nyo po yung tungkol dun sa suporta. Yun na lang po siguro pag-usapan natin muna. Sir Jeffrey. Every month po. Every month po kayo nagpapadala ng suporta? Opo, sir. Ngayon nga po, kakasahod lang po namin. Nagpadala na po ako. Mamaya po, isisin ko na po yung tracking number. Huwag niya po sasabihin na hindi ako nagpapadala ng 9 na buwan. Okay. Pumunta rin po siya ng kuha. Sabi niya na hindi raw po ako nagpapadala. Nagpadala po ako. Every month po. Ang ginawa ko sa uwa, sinim ko lahat ng mga resibo. Okay. Sige po. Para mapatunay ko sa labor attache dito ng duha. Kasi tinawagan ako ng labor attache. Sige. Ganito na po gagawin natin, sir. Cheska, dalhin mo na lang si sir, si ma'am doon. Off-air na lang pag-usapan nila tungkol doon sa suporta, or kung gusto tuloy yung usap kahit na 1 oras sila doon, mag-news break na lang tayo. Ma'am, tuloy nyo lang po doon sa kabilang booth sa telepono. Sir Jeffrey, salamat po sa time na binigyan nyo sa amin sa pagtanggap ng tawag namin, Sir Jeffrey. Sir, maraming salamat po. Magandang hapon po, Sir Jeffrey. Thank you.
Okay, at ang bahagi pong ito ay iniatid sa inyo ng Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan, Pagoda 1 Minute Keratin with Argan Oil, at ng J&T Plasticware, ang paborito mong plastic. Sumubaybay sa J&T Plasticware Facebook para po sa mga exciting contest promos at mga bagong produkto. At mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad ng auto, LPG, diesel at gasolina. Euro 4 pa, bukod pa dito, the best pa ang service ka, ikaw at ang auto mo. Ipaalagang clean fuel muna, clean fuel, quality fuel for less. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Philippine Standard Time. Ganap na pong 3:00 ng hapon, itong oras na ito ay niatid sa inyo ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks, at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog, at sila po ay certified na may IPO. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Aling Mila Bautista. Ako si Mila Bautista, taga Santa Maria, Nauhan, Oriental, Mindoro. Matagal ko ng problema itong aking mata. Na kapag matindi ang sikat ng araw, ay malabo ang aking paningin. Pakiramdam ko ay may puwing ang aking mata. Kaya masakit at nagluluha. Kaya sumubok ako ng iBerry. At naramdaman ko na luminaw ang aking paningin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Malagang paalala, ang Iberia ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng iBerry Capsules. For healthy eyesight, take iBerry 3 times a day. Radyo 5 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 3:02 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Magsisilbing observer lamang ang Pilipinas sa paglilitis ng kaso ng mag-asawang suspect sa pagpatay kay Joanna de Mafelis sa Kuwait. Ayon kay Labor Secretary Silvestro Bello III, maaring magpadala ng kinatawan ng pamahalaan sa sandaling simula na ang pagdinig. Sa ngayon, patuloy ang pagtatagni-tagni ng otoridad sa kwento ng pagpunta abroad ni de Mafelis mula sa nag-recruit sa kanya hanggang sa kanyang orihinal na amo. Matatanda ang inihain na sa korte sa Kuwait ang kasong homicide laban sa mag-asawang amo ni de Mafelis. Ayon kay Attorney Raul Dado, Executive Director ng Office of the Undersecretary for Migrant Workers ng DFA, malakas ang kaso laban kina Mona Hasun at Nader Esam Asaf. Sa kasalukuyan, nasa kustudiyo na ng Interpol ang mag-asawang suspect. Philippine Standard Time, 3:03 ng hapon, at yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM, Cherry Baile. San man kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng iBerry Capsules. For healthy eyesight, take iBerry 3 times a day.
Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pre, sa pagmamaneho, mahirap kalaban ng pagod at antok, lalo na kung ito ang hanap buhay mo. Subukan mo itong sekreto ko. Mag-Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang pasada kahit hanggang umaga. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM.
Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo 5, 92.3 News FM. Okay, balik na po tayo at ito po mga kapatid, ang numero 1 energy drink sa Europa at pangatlo sa buong mundo ang Hell Sana may Energy highlight. Drink. Ito po ay imported galing Europe, walang preservatives at sa halagang 20 pesos lamang mabibili po sa mga suking tindahan. Kaya mag-Hell Energy Drink na 20 pesos lang. Saan yung papel, yung may highlight? Okay. Nasaan? Pababalikin natin si Pinabalik Jenny. natin si Ma'am Jenny. Okay. Hindi kasi napaliwanag ng mabuti ni Carol at Odette. Ito yung sinasabi ko sa inyo, Odette and Carol. Bago sa programa, binibriefing nyo na ako kasi anong nangyari, parang ginagawa nyo akong manghuhula. Hulaan ko kung maganda ba ang kaso o hindi o kung paano. Lalagyan nyo ng alalay. Pag nilagyan nyo ng alalay, ako nang bahala. Hindi, dapat sinasabi nyo sa akin, kinikwento nyo, parang ginagawa dati. O, itong reklamo pala ni Ma'am Valid to eh. O, yan, in-highlight nyo na. Ito, binilugan. Kasi kanina, ganun kalaki yung reklamo ng mga papel. Paano ko isa-isahin yung mga sulat? Ngayon, Ma'am Jenny, Yes, sir. talaga namang loko-loko tong hasawa mo. Opo. Kanina, pasensya na. Dahil sa dinami-dami ng papel na dala nyo, hindi man lang, yan, in-encircle na. Walang ginawa itong mga alipores ni Ninya para in-circle to. O yun. Okay? Hindi mangyari yan dahil mahal kita. Okay, magsasama tayo habang buhay. Baby ko, bitaw, iba ako sa mga babae mo. Promise, asawa ko. O, kita mo yan. Okay? Ngayon, lumabas yung katotohanan. Opo. Alam na this. Sabi nga ng mga netizen. At kaya nagbuo ng grupo dahil may purpose. Ito yung mga grupo na binubuo na mga kengkoy na mga OFW din. Walang magawa to, ito mga OFW nito, sa buhay, siguro bored sila, magbubuo sila ng grupo na ang layunin ay hindi naman talaga tumulong kung hindi para makapangloko, makapangsungkit ng mga babae, especially yung mga mahihina. Oo. Because marami sa mga babae magme-member dito, yung mga in distress, yung may mga problema. Yung mga now homesick siguro. Now homesick. And they'll take advantage of that. Tinitake advantage nila yung kahinaan nitong mga nagmimembro na mismong galing sa bibig nitong si Balsa na mga babae may problema. True. Karamihan sa mga may problema mga babae, true, galing mismo sa bibig niya. Pinagsasamantalahan niya. Now I believe you, ma'am. Opo, ma'am. Totoo po yun lahat, sir. Ang gusto kong atakihin dito ngayon, yung pagbubuo niya ng grupo para magkaroon ng awareness sa lahat ng mga OFW na wag ho kayo basta-basta magmiyembro sa mga ganitong klaseng samahan dahil wala naman talaga kayo mapapala. Ang purpose talaga ng grupong ito, binuo ito para, number 1, makapanghuthot ng pera. Makapanghuthot ng pera. Hututan kayo ng pera dahil alam nila mahina kayo at kailangan ng tulong, magulong isip nyo, liligawan kayo at hingan kayo ng pera. Ito yung ginagawa ngayon ni Jeffrey Balsa. Tawagan si Jeffrey Balsa. Tatamaan sa akin to ngayon itong hinayupak na ito. Anong pangalan ng grupong ito? OFW Assistance Group Helping Action Center. Sana ma-bitch. Ang haba pa. OFW Assistance Group Helping Action Center. Wrong grammar ka pa. Ha? Tapos tingnan mo yung mukha niya. OFW Assistance Group Helping Action Center. LOL. May action center pa. Meron na ngang action center, meron pang helping, meron pang group. Hala, buhay ka pa, talagang parang sinakop na niya. Ito yung mga samahan na namimeke ng Rafi Tulfo in Action na pinasasara natin. Ito yung mga grupong ito. Oh, ang daming burloloy sa kanilang ano. Yung kanina assistant. Ano ba talaga? Pag-ingatan niyo po ito ang mga OFW. Pag-ingatan niyo po maging miyembro sa mga grupong ito. Pag-ingatan niyo kasi unang-una, ano bang magagawa nila? Ano bang magagawa nila? 'Di ba? Eh kung sarili nga nila, hindi nila kayang tulungan eh.
Ba't sila bumuo ng grupo? Ano, biglang nagpatay. Nakamonitor kasi sa atin to live. Nakamonitor siya. Live. Ikaw, Jeffrey Bal, sa kaputang ina mo, gago kang, walang hiya kang stupidong gago, tarantado ka. Bubuo ka ng grupo para ikaw ay makapanghutot ng pera sa mga pobreng OFW na namumroblema, pagsasamantalan mo, maligawan mo itong mga babaeng ito at hututan mo ng pera, syutain mo, babuhin mo. Pag-ingatan niyo po itong pangalan ng grupong ito, OFW Helping Group Center Assistance Action. Ano ba ito? OFW Assistance Group Helping Action Center. OFW Assistance Group Helping Action Center. Tapos sinabi niya, milyon, stupido. Ilan bang miyembro nito? Cheska. Ilan bang membro nito? Hindi natin pwede ipasara to kasi hindi naman ginagamit pangalan natin eh. Pero kung ako lang Facebook, isasara ko na ito eh. Oo. Tingnan mo, halatang peke, ang daming burluloy, oh. Magulo yung kanyang Facebook. Tapos may mukhang dalawa. Itong si Kenkoy nasa kaliwa, si Bobong number 1, B1, B2. Bobo number 1, Bobo number 2. Founder, creator. Oh. Ano bang nagawa nyo dyan sa OFW Assistance Group? Ayan, 11,000 members. Nako. Kaya nga, tanungin niyo po mga OFW, what have they done so far? Meron ba silang napauwi sa inyo? Meron ba silang naibigay na assistance? Anong assistance na ibigay sa inyo? Wala. Di ba? Baka sila pang nagbibigay ng membership fee. Pag nagkataon, ano? Ma'am, sabi nyo, kanina doon, sa kabilang booth, Opo. meron siya hinututan na pera. Meron po. Mayroon nagsabi sa akin, yung babae mismo ang nagsabi po sa akin, kausap ko po siya sa phone na humihingi po yung asawa ko ng pera sa kanya kasi kulang na daw po yung allowance niya. Pero hindi po binigyan ng babae. Kita mo. Karelasyon po niya yung babae na po yun. Ito, yung sample nitong stupidong si Robert. Sabi niya, ito, babasahin ko. Noong ko pa sinabi sa iyo, baby, na may asawa ako, isa anak, di ba alam mo yan? Pero sabi mo hiwalay. Sabi nung kachat niya. At kasal ako. So kabit ako. Sabi naman nung girl. Pero 9 years na kami, wala niyan. Sinasabi niya. Inaamin nga niya na may asawa siya at may anak. Pero, kasal, pero hiwalay na. Mayroon pa po yung sinabi niya na 10 years na divorce na daw po Magaling siya. siya eh. Nagsasabi siya ng totoo, pero at the same time, nanunungkit siya. Na konting, in the end, magsisinungaling siya. Totoong may asawa siya, kasal siya, meron siyang anak. Pero hiwalay, pasok niya yan, pangalawa. Panghuli, wala na. Sila Very na. convenient excuse, ano? Ito pang isa. Hiwalay na, wala na kami. Ano pa ba itong sinabi niya? Na, baby ko, puro baby oh. Baby ko, kain ka na muna. Kain na tayo. Nagbiryenda, may biryani kami. Tingnan mo mga mata. I love you so much. Pro, kung wala na, okay lang. Basta ako, mahal na mahal kita. Itong text ni Robert. Sabi ng babae, magmahal ka ng isa, baby, di madami. Kita mo? Sabi ni lalaki, 1 lang at ikaw lang, alam mo yan. Kausap mo ba siya? Parang busy ka, baby. May kausap ka ba naman iba, baby? Putang ina mong baby ka, sarap mong sipain. I-unlike nyo na ito mga taga OFW Assistance Group Helping Action Center. Walang hiya itong itong founder nyo, itong si Robert Just Sandy. Walang hiya po to. Mga kababaihan, ingat kayo rito. Iisa-isahin kayo nitong, sungkiting kayo nito. Di ba? Ma'am, tingnan natin kung pwede namin pa-review natin sa POEA. Opo. Ito pong mga pinanggagawa niya sa OWA. Tingnan natin kung meron maikaso against him. Opo. Una, hindi pagsuporta. Tapos, pangalawa, itong ginagawa niyang panluloko sa mga kapwa niya OFW sa pamagitan ng paglagay ng pagtatag ng grupo. Opo, sir. Itong Action Center, ano pang sabi niya ulit? Itong OFW Assistance Group Helping Action Center. Opo. At pagtatag niya ng grupong ito, ang purpose niya pala is para makapanloko
Opo. Baka may magagawa ang POA dito. Kung maaari po sir, close na po yung grupo na po yan. Hindi ho ako pwedeng magpa-close nito. Kasi po, sarili niya account niya ito. Facebook lang po ang pwede magpa-close. Siguro, the only time na i-close ito kung marami mag-report. Opo. However, pwede natin ito i-report sa POA itong mga aktibidad niya. Yes sir. Masasamang aktibidad sa OWA lalo na. Dahil nagagamit itong kanyang grupo sa panluloko. Opo sir. So, baka pwede siyang kasuhan dito. Okay? Opo, opo. Sige. Kita mo, Jeffrey Balsa ka, bigla kang nagpatay ng cellphone. Itong sinasabi ko sa inyo, Odette and Carol, pag meron kayong, di ba, papaupuin dito, binibriefing nyo na kami ni Ninya. O, kanina, hindi ko alam. Kaya sabi ko, punta ka na doon, ma'am. Pagdating ni ma'am doon sa likod, iyak siya ng iyak. Tapos, binabasa niya isa-isa itong mga sulat. Hiniglang niya ng encircle. O di, nabulgar itong modus operandi ni lalaki. Sige ma'am, sasama namin kayo sa POA, sa OWA, sa POLO, kung ano pa mga ensya ng gobyerno na pwedeng tumulong. Opo sir, thank you po. Saka isa pa, sabi kasi ng mga netizen din, ano sabi ng mga netizen, Cheska? May mga ganun daw po talagang modus minsan na ginagawa. Lapit ka sa mikropono. Ano sabi? Minsan daw po talaga maraming mga ganung modus na bubuo ng grupo tapos manloloko lang daw po. Oh, syempre, alam yan ng mga netizen. Mga OFW din yun, mga nag-react, ano? Di ba? Kaya alam na alam nila. Sige. Sige, ma'am. Ipaparating natin to sa sa POA at saka OWA, Polo. Tapos ang yabang pa nitong ang pangalan niyan? Jeffrey Balsa, sabi niya, milyon-milyon ang miyembro namin. Ulol, 11,000 ka lang. Tapos sabi mo, milyon-milyon? Ang yabang mo pa, sira ulo ka. Sige. Okay, sige, unfriend nyo na lang yan. Di ba? Kayo, bahala kayo, mga OFW. OFW Assistance Group Helping Action Center. Nasa inyo yan. Kung ipagpapatuloy nyo pa magpapaloko sa taong ito, sa grupong ito. Di ba? Kasi pag nagpamiyembro ho kayo dyan, sa mga ganitong klaseng samahan, ang una yung tatanungin, yung credential nila. Ano na ba ang nagawa ninyo? Sino na ba ang mga natulungan ninyo? Ano ang purpose ng pagbuo nyo ng grupong ito? Oo, dapat. 3. Pang-4, very important, may kakayahan ba kayong tumulong sa amin? Importante yung pang-4, the last but not the least. Meron ka bang kakayahan na tumulong sa amin? Di ba? Ano bang kakayahan mo? Halimbawa, ito, founder ka, OFW ka, okay, sige, walang problema. Pero, ano ang time na meron ka? Resources na meron ka? Para matulungan kami na in distress. Can you really help us? How can you help us? Ikaw ba ay nag-part-time? Nagtatrabaho sa OWA, sa POLO, sa DFA? Di ba? At the same time, OFW ka? How can you help us? Doon nga sa pagiging OFW mo, full-time ka na doon. Wala ka na siguro halos time sa sarili mo. Sa pag-aasikaso sa sarili mo. At sa family mo sa Pilipinas. Bububo ka pa ng grupo. Tapos sabi mo, tutulungan mo itong mga grupong ito. How can you help? Meron ka bang mga tao? Meron ka bang mga resources? Yun po tatanungin nyo. Kasi kung wala kang pakinabang, ay mag-unfriend na lang ako. Hindi na lang ako sasama dyan sa Kasi po, grupong yan. Kung ang sagot ay puro no, wag na ho kayo magpamembro, magsasayang lang kayo ng oras. Liligawan na ho kayo niyan. Hanggang sa, di ba? Ito yung tinatawag na vultures. Pag yung nakita nila isang hayop, species na kamatayan na o nangihina, doon sila atake. Oo. Buitre ang tawag dito. Kasi mahina yung... Yung mga mahihina, yun yung atake nila. Pagsasamantahan nila, kakainin nila, upakan nila. Buitre at buaya. Di ba? Kawawa naman yung mga mabibiktima. Sige po ma'am. Salamat po ma'am. Maraming salamat po I-schedule sir. po natin tomorrow, pupunta tayo sa POA, pupunta tayo sa OWA para ipa-evaluate po kung ano pong pwedeng maitulong sa inyo at ano pong pwede maikaso dito kay Jeffrey. Okay, ma'am? Opo sir. Salamat po ma'am. Thank you din po. Thank you po ma'am. Okay, punta po tayo sa isa pang kaso. Sige, papasukin na si Miss Maricel Bernal.
reklamo niya po yung kanyang mister na isang security guard dahil sa pananakit noong February 23 matapos daw po na galawin ni Mrs. yung cellphone ni mister. May nakita ata si Mrs. Ma'am Maricel, magandang hapon. Magandang hapon din po, Sir Rapitol po. Sinasaktan po kayo nitong si SG Bernal? Opo. SG Bernal, magandang hapon. SG, Sir, Tyrone, Sir. Yes, sir. Nako, ito may ebidensya. Ang daming pasa ni Mrs. Makukulong ka rito, SG. Matatanggal ka pa sa trabaho. Ba't mo binubugbog Mrs. mo? Hindi ko po binugbog yan, sir. Anong nangyari po dyan? Nagagawa lang po kami sa cellphone ko. Ayaw ibigay. Kasi po, papasok na po ako nun. Malilate na po kasi maiwan po kami ng service. Kaya po mamadali po umalis. Ayaw po ibigay. Sir, kung nag-aagawan kayo ng cellphone, dapat sa wrist, sa kamay, hindi po sa braso. Sa braso, sir, ang mga pasat sa kasalikod, ibig sabihin, sinuntok-suntok mo siya sa braso, sinuntok-suntok mo siya sa likod. Sinuntog-untog niya po. Oo, kasi itinapon niya yung kanin ko, wala naman po akong pera. Kumukuha ko lang pera sa kanya, ayaw ko bigyan. Okay. Kaya pinilit ko kumuha ng pera sa bag niya. Nagagawan po kami sa bag. Okay, so ngayon kasi hindi ka niya binibigyan ng kanin, nasaktan mo siya na hindi mo sinasadya. Hindi po, itinapon niya po yung baon kong kanin. Kaya nga, tinapon niya yung baon mong kanin kaya nasaktan mo siya. Tama. Hindi naman po, hindi naman sa totaling sinasaktan ko siya. Nagagawa lang po ng tabag. Nakabitaw po siya. Sir, ito mga pasang ito pwedeng gamitin laban sa'yo. Ma'am, usap kayo. Nung nano ko po yung... Sige, kausapin mo siya. Hello. Oh. Tingnan mo yung mga pasa ko naman halos namaga yung likod ko sa pagbugbog mo sa akin. Pinagsusuntok mo yung likod ko. Hindi kita sinuntok sa likod. Bumagsak ka. Bumagsak ako dahil pinagsusuntok mo ako habang hinawakan mo yung leeg ko. Hinawakan mo ako sa likod ng leeg ko tapos pinagsusuntok mo yung likod ko. Tapos iniraan mo pa ako dyan sa tinitirahan natin na wala akong kwentang asawa. Kaya natapon yung kanin niya, sir, kasi nung pagano niya, sir, nung likod ko, sir, nabuisit ako sa kanya pagkatapos ko siya sa iga ng baon niya. Sasaktan lang niya ako dahil lang doon sa chat, sir. Okay. So nahuli mo siya nagkikipag-chat sa telepono. Video call pa po, sir, Armored po siya. Escort sa Armored, sir. Tapos gumawa pa nga ako, sir, ng ibang account niya. Ang ginawa niya, nagulat siya sa mukha ko na akong makita, sir. Nag-open siya ng ibang account. Opo, marami po siyang account. Pagbukas niya, nagulat siya, nakita, imbis na makita sa ibang babae, nakita yung mukha mo. Opo, sir. Totoo yan, sir. Nabulaga siya o nahuli mo siya. Sir naman, gumagawa ka na nga ng kalukuhan, ng bababae ka na, nananakit ka pa. Hayop ka. Sir. Sir, marami po akong magpapatunay na po na marunong po gumawa ng istorya ng asawa ko. Sir, regardless kung gumagawa siya ng istorya o hindi, the fact is, meron siyang pasa sa braso at sa likod. Back up po yan ng isang medical certificate. Enough na yan para ikaw ay makasuhan at pwede ka makulong. Naintindihan mo yan, sir? Yes, sir. Saka, sir, yung anak ko po, inuwi niya sa Tarlac. Miss ko na talaga. Ilang taon yung anak niyo? 1 year and 4 months. Di ba, sir? Nanguhulihin kasi yan, sir. Tumakas, sir, kasi may nagtip na may dala ng bakong pulis. May nagtip sa tinitirahan namin. So, ma'am, ano gusto mangyari? Pasampan natin ang kaso? Sambahan na lang, sir, kasi baka mamaya bugbugin lang naman ang bugbugin at saka hindi yan nakikipag-usap sa akin, sir. Okay. So, SG, Tyrone, sir, sasampahan ka raw niya ng kaso. Tutulungan namin siya at masampahan ka ng kaso. Paano yan? At hindi lang yan, ilalakad namin sa SOSYA na matanggalan ka ng lisensya bilang isang security guard dahil mapanganib ka. Bilang isang security guard, binibigyan ka ng authority na makapaghawak ng baril, baka bang mamaril ka na mamaril. Hindi ko alam kung paano ka nakapasa.
Sir. At nabigyan ka ng lisensya. Sir, patatanggalan kita ng lisensya sa Sosya. Sir, ganito po yan. Matagal na po ako nakipag-iwalay sa kanya. Okay. O, pinagbigyan ko po siya. Sabi niya sa akin na para sa anak lang namin. Pinagbigyan ko po siya. Ba't ka nagkipaghiwalay sa kanya? Hindi ko na po, sinabi ko naman sa hindi ko na siya mahal. Dahil? Ang ugali niyan, sobrang naman yan, sir eh. Ano pa yung sobra? Masyadong malisyoso ka. Dahil makita lang siya nag-chat sa akin ng babae. Kung ano, sabi niya, babae ko na naman. Kaya Nakikita naman yung mga chat niya. Sandali lang, sir. So, okay lang pala na ikaw ay makipag-chat sa mga kababaihan sa social media at huwag magselo si Mrs. Ngayon, sandali lang, sir. Balik rin natin. Paano kung si Mrs. nakipag-chat sa mga kalalakihan? Dapat huwag kang maging malisyoso. Okay lang sa'yo? Oo, sir. Nakikita ko naman siya sa kanya na palagi marami nag-chat din sa kanya eh. Okay lang sa'yo yun? Oo. Papayag ka? Payag ko, sir. Kasi ganoon din naman ginagawa niya sa akin eh. Siya ang unang marami nag-chat na lalaki sa kanya. Hindi ko na nga lang pinapansin. Ma'am, totoo ba? Sabi niya, okay lang sa kanya na marami kang chat na lalaki as long as marami din siyang chat na babae. Hindi yan totoo, sir. Kumbaga, manos con manos. Hindi yan totoo, sir. Siya talaga, sir, ang nagluloko sa amin, sir. Anyway, sige. Huwag ko na palang tahakin yung chat na yan kasi pareho pala kayong nakikipag-chat sa lalaki, nakikipag-chat sa babae. Doon na lang sa pananakit, ma'am, tutulungan kita. At saka gusto mo ko yung bata. Maan mo rin po ako po sa sustento. Ilan bang kachat mong babae, SG? Ilan? Kachat nung, di ko na sinachat yun. Mga ilang piraso, halimbawa? Wala na. Nung sinabi niyang i-block ko na yun, naka-block na ako yun, sir. Isa lang yun. Mga ilan nga, kasabi mo marami kang kachat. Isa lang yun, sir. Isa lang? Mga kaibigan ko na lang yung mga nagchat-chat sa akin. Si Mrs. naman, ilan ang kachat niya? Palagay mo? Hindi ko na nga mabilang kung ilan yung mga nagchat-chat sa kanya, sir eh. Okay lang sa'yo? Maling talaga. Okay. Sige. Ma'am, doon na lang tayo sa pananakit. Tutulungan kita na masampa mo siya ng kaso, physical injury with medical certificate, at saka yung bata po, makuha natin. Sige po, okay na yan. Gagawin po natin yan. Okay? Okay, thank you po, sir. Salamat na lang po, SG Tyrone. Pero sir, regarding po sa bata, sinabi ko naman po sa kanya na open siyang kunin yung bata. Ibibigay naman sa kanya yung bata. Chat pumunta lang siya, kunin niya. Ibibigay naman po sa kanya yun. Yun ang ibigay ko sa mga magulang ko. Okay. Kaya ko lang naman po dinala sa magulang ko dahil 4 na beses na po niya iniwan yung bata sa akin. Pinapalayas niya ako, May pasok ako. Ilang beses ko nang dinala din sa trabaho yung bata, sir. Okay. Anong nga po gagawin? May trabaho ako. Umaan siya ng bahay. February 4 lang po. Okay. Sige. Ma'am, yung sa pananakit, pwede natin sampahan ng kaso. Physical injury. Opo. And then, yung bata po, ibibigay naman pala niya, so walang problema. Doon na lang tayo sa pananakit, i-demanda natin. Okay? Thank you po, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon din. Salamat na lang po, SG Tyrone. Magandang hapon po sa iyo, sir. Salamat din, sir. Thank you, sir. Kakaiba to siya, no? Sabi niya, okay lang sa kanya maraming kachat si Mrs. Basta't payagan din siyang magkaroon maraming kachat din. Iba rin, liberated ba ang tawag doon? Sobrang pagka-liberated Very mga ito. cool. Cool na cool. Cool ba ang tawag Sarap. yan? Kaya nga, sa mga millennials, di ba? Dahil pa nila mga millennials. Oo, sarap no? Nung kapanahonan natin, di pwede yung ganun. Hindi talaga. Alam mo, nung panahon na namin, well, mas nauna ako sa'yo, wala pang telepono noon eh. RCPI. Ay, oo. Naabutan ko din. Telegram. AT&T. Oh. Di ba? Yung mga... Punta ka sa AT&T. RCPI, magte-telegram ka. Oo. Di ba? Magsasabi ka lang ng I love you per letter. Per letter yung yun. bayad Per letter. nun, eh. Per Oo, word. per word, oo. Di Di ba? ba? Yung bayad nun. Alam mo, I love you, sweetheart. I miss you na. Love. May ano pa yun? May... Tapos, love. Oo. Bibilangan yun. Bilangin nyo kung magkano. Tomorrow, arriving. Airport. Yun. Yung time. Tapos lagay time. If you have time,
Can you meet me? Ayun. May bilang yun. Pero ngayon, where na you? Dito na Ngayon, me. cellphone. Inabutan mo pa yung ano? Ito, sigurado ako maraming millennials. Ito, ikaw, Cheska, hindi mo inabutan yung Mga millennials yung yan. yung beeper. Oo, easy call. O, di ba? Yung sa beeper, yun Packet yung bell. wala kang privacy. Yun. Kasi, dadaan ka sa operator. Oo, itatawag mo muna. Pakisabi nga na. Tatawag ka sa operator, tapos sabihin mo yung sa operator kung ano yung message mo. Oo. Tapos ngayon, yung operator magta-type. So, kung anong sasabihin mo doon, alam na operator. Kung minsan, mahiya ka pa nga. Mahiya pa ako sabihin na, putis to, alam na operator. Kaya nga Kung minsan, si operator tatawa pa. Mm-mm. Alam mo, mililigawan ka, di itatype niya sa EasyCall yun. Ngayon, si operator, kung chismosa o chismoso, tatawa habang tinatype yun. Talagang tatawa, literal. Hey, ganon. Lalo kung kilala kang tao, no? Kung gano'n, wala man lang ka Diba? privacy. Kaya ang ginagawa ko noon, kung ako, sasabihin ko, halimbawa, Dapat may 911 lang, sabi ko, 911. dapat may code. Oh, hindi. Pag sinabi ko 911, call me, sabihin, nagpapatawag ako, ayaw kong mag-iwan ng message. Ganun pala yun. May ano dapat. Pero bago pa sa EasyCall, Naabutan ko yun. malaking negosyo yan, yung mga telepono na 3 minutes only, babayad ka ng 5 pesos ba yun? 10 pesos? Oo. Ngayon, wala na, social media. Ay, oo. Diba? Iba na talagang panahon ngayon, ano? Sa isang iglap, pwede kang sumikat. Sa isang iglap din, pwede kang masira. Dahil sa social media. Dahil sa social media. Inabutan mo pa yung Friendster. Oo. Inabutan natin yun. Yun ang kauna-unahan bago pa ang Facebook, Instagram. Itong mga millennials, swerte, ano? Oo. Pati sa pagre-research. Sana gamitin nyo na lang sa tama. Kaya yung Sa dictionaryo, pagre-research. wala na. Yung dictionaryo ko sa bahay, mga Webster, hindi ko na kailangan. Dati pag may Webster ka, may mga encyclopedia, sikat ka, mayaman ka. Kami nakiki-encyclopedia lang kami sa ano eh. Di ba? Yung Kami, mga alam ko yung mayayaman. sa Palawan kami, hulugan. Talagang pinagtyagaan ng tatay ko. Oo. Libo-libo yun. Para magkaroon kami ng encyclopedia at nakadisplay yan sa sala. Wow, encyclopedia. Kasi mahal nun araw, idol. Ano? Ngayon, hindi na. Kailangan mo lang internet. Dekada ano ba yung pinag-uusapan natin? Hindi, mas ka na dictionary. Basta mga, Pag ako nagbabasa, at nasa tabi ko cellphone, pag meron ako hindi maintindihan, kunin ko cellphone ko, meron dictionary doon. Mas okay na. Okay, Google mo lang. Alam mo na eh. Hindi, meron sa Meaning na- dictionary, merong apps na meron yung din. dictionary. Pati pronunciation nga eh. Ako pag hindi ko masyadong kabisado, Iba na Google. talaga yun, no? Okay. Diba? Anyway. Meron pa si Siri ba yun? Sino? Yung magsasalita. Ano mo tawag noon? Sa Ay, cellphone? oo, ano nga. Siri. Siri, Siri dati. Oo, nauso rin Tatawagin yan. mo si Siri, sasagutin ka ni Siri. Di ba? Iba na talaga ngayon. High-tech. Sobrang pagka-high-tech. Alright. At syempre kami po ay magbabalik samantala mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad. Ang auto, LPG, diesel at gasolina, Euro 4 pa bukod pa dito. The best pa ang service kaya ikaw at ang auto mo ipaalagang clean fuel mo na. Clean fuel, quality fuel for less. At nakikinig pala sa atin si Dr. Vic Santos ng Fatima Eye Laser Center. Good afternoon. At saka si Mr. Danilo Dani Mangahas, Charlie Mendoza, J. Randolph at G. Rana na nasa Norzagaray, Bulacan. At mga taga Fairways Cargo Movers Trucking, si Ramil Toledana. Magandang hapon. Philippine Standard Time. Ganap na pong alas 3:38 na nga po nitong oras na ito ay nihatid sa inyo ng Wencha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wencha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liitin mo lamang pong Wencha ay matatagpuan sa Wencha Pasay at Wencha Timog at sila po ay certified na may IPO. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Mga pare ko, sa trabaho, mahirap kalaban ng pagod, puyat, stress at antok. Lalo na kung buong araw kailangan gising at alerto ka sa paligid mo. Ugaliing uminom ng Robust Energy Capsule na may Ener Boost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12. Gising at alerto ka sa duty hanggang umaga. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. May laban ka. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 3:39 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Napapanahon na upang silipin ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang mga paglabag ng iba't ibang business establishment sa Puerto Galera. Reaksyon nito ni Governor Alfonso Umali ng Oriental Mindoro sa ulat na isusunod na ng pamahalaan sa Boracay ang Puerto Galera. Ayon kay Umali, 10 taon nang pinag-uusapan ang kawalan ng tamang sewerage system ng Puerto Galera. Sinabi ni Umali na sa pagkakaalam niya, mayroon itong 100 milyong pisong pondo nung nakaraang administrasyon, subalit hindi niya alam kung anong nangyari sa proyekto. Philippine Standard Time, 3:40 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Cherry Baile, san man kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. May laban ka! Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Ang mga mata at tenga ng Radyo 5 nag-uulat ukol sa daloy ng trapiko. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report. Ayon kay Taxi Squad Member Primitivo Salo, maayos at walang aberya ang trapiko sa Rockwell area, Makati sa magkabilang panig. Samantala, ayon kay Taxi Squad Member Joseph Abalos, may pag-iipon at build-up ang mga sasakyan sa tramo Pasay galing Andrews Avenue patungong Terminal 3 habang mabagal ang kabilang lane pabalik ng Domestic Road at umiwas ng dumaan sa may Baclaran area dahil sa sunog sa oras na ito. Maraming salamat sa ating Taxi Squad members Primitivo Salo at Joseph Abalos para sa kanilang ulat trapiko ngayong hapon. Ang Taxi Squad Traffic Report sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay inihatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Hinahanap niyo ba ay bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Kaya mo bang mapaamo ang number 1? Steady, steady. Sipa pa lang na pag-iwanan na ng iba. Yan ang Red Horse Beer. Nangunguna at nag-iisang number 1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng Red Horse Beer. Red Horse Extra Strong. The number 1 beer. Claims based on an average consumption of 6 bottles. Drink responsibly. Mahilig ka bang magkape? Eto, baka di mo pa nasubukan. Mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix. May halong Korean ginseng at agaricus mushroom. Para sa akin, hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Kaya ang Gems Coffee, di lang basta kape. Para sa akin, Gems 5-in-1 Coffee Mix. Kaya mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix ka na rin. Gems Coffee Mix. Kakaiba ka sa lahat. Also available, Jim's 5-in-1 sugar-free, Jim's 3+1, and Jim's Black Coffee.
Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol, tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug nationwide. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Mag-Cobra na! 13 pesos SRP, kargado ng energy. Ginseng at B-vitamins, foreign at inositol. 13 pesos SRP, kargado ng marami. Sa Cobra Energy Drink, may tunay na lakas ang 13 pesos. Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos lang SRP. Cobra Red, 12 pesos lang SRP. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Juana Prado. Ako po si Juana Prado. Marami na akong doktor na pinuntahan, hindi gumaling ang sakit ko. Nung napacheck up ako, niresitan ako ng iBerry. Dahil sa iBerry, luminaw ang paningin ko. Salamat sa iBerry. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. For inquiries, please text iBerry hotline 0920-585-8415. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, balik na po tayo at magandang hapon po sa mga taga-Albay, lalo na kay Professor Rodel Nino Franco. Mga nanonood sila ngayon. Gandang hapon. Gandang hapon. And speaking of guro, eto idol, papasukin na natin. Kasi 9 years old, minor de edad itong bata. Papasukin na natin si Lola at yung kanyang apo para humingi ng tulong na makasuhan ng administrative case yung guro na umano'y ng molestya sa kanyang apo noong December na hanggang ngayon, nakakapagturo pa rin sa eskwelahan. Dahil itong siguro idol ay isang coach ng volleyball and volleyball player yung bata. Okay. Sige, wag natin ipakita yung bata. Off-cam direct yung bata. Si Noel Dumigpe ang coach.
ito yung problema natin palagi sa DepEd Ninsa pag tinatanong natin bakit hanggang ngayon yung inireklamo ng pamumulestya na guro hindi pa rin tinatanggal kasi may proseso raw na sinusunod. Now, yung bata hindi na makapasok sa eskwela, natutrauma na. In some cases, yung bata pa ang kailangan lumipat ng school o kailangang ilipat ng ibang department. So, dapat nag-a-adjust yung... Yung estudyante ang pinag-a-adjust, hindi yung guro dahil daw mayroong proseso. Ang gulo, ano? Now, ito na naman tayo. Magandang hapon po, Lola. Ay, magandang hapon po. So, kinento na po ng inyong apo itong ginawang pamumulestya sa inyong anak. Opo. Nitong si Dumigpe. Opo. Si Dumigpe po ang volleyball coach nitong anak ng apo ninyo. Opo. Kausapin natin si Miss Buenafe Sabado, OIC Susana Elementary School. Magandang hapon po, Ma'am Sabado. Ma'am, Miss Sabado, magandang hapon po, Miss Buenafe. Yes, sir. Ma'am, alam niyo na ho itong kaso, ano, kung ba't ho kayo napatawag at pamumulestya po ang reklamo laban sa isa niyong guro? Actually, sir, actually nasa court na po kasi yan. So, I think parang hindi na po... Nasa korte na ba ito? Opo, nasa court na po Nag-file po iyan. kami, pero wala po kami natatanggap na supuin na galing sa ano. Okay. Kung sa korte po ito, kriminal. No? Pero paano naman po yung admin case? Kasi kailangan po nilang mag-file ng complaint din po para magkaroon ng action. Nakapag-file na ho ba kayo ng kaso sa eskwelahan? Para sa admin case? Wala po. Dito po kami sa May Valenzuela Prosecutor. Dahil doon po kami tinulong. Dumiretso kayo. Opo. Okay. So, Ma'am Buenafe. Yes, sir. Sir, sandali, pwede magtanong? Pwede po. On air po ba to? Opo, on air po tayo sa Radyo 5. Ganun po. Ganun po. Sir, can I request na ayok po ng on air? Okay, pwede naman po. Pero matanong ko lang, bakit po? Ano hong meron? Anong problema kung Ay, wala iugnay naman natin po. to? Baka lang ako. Kasi baka makilala akong famous, gano'n. Ma'am, hindi naman kayo may problema rito. Hindi ko kayo ang inireklamo. Hindi, ganito nga po. Ganito po, sir. In-explain ko na po sa kanila na may due process po tayo. Kailangan po nilang mag-file ng complaint for the division to take an action. Ganun po yun. Oh, okay. Sige, I understand. Hindi pa kayo nakapag-file ng complaint, ma'am. Wala pa. Okay, so sasamahan po namin, kasi nakapag-file kayo sa korte, iba po yun, Lola. So, sasamahan po namin sa inyong tanggapan ito, Ma'am Buenafe. Sa oras po na masama namin ito sa inyong tanggapan, Yes, siguro habang inililitis yung kaso at habang iniimbestigahan nyo po, pwede ba itong si Mr. Sabado, ay si Mr. Dumigpe, sorry po, si Mr. Dumigpe, i-assign po muna sa ibang eskwelahan? Ay, sir, I don't have that authority, Okay, sir. ito po. Yusek Jesus Mateo, DepEd. Magandang hapon po, Yusek. Namatay kay Yusek. Wala ko kayo ganang authority, pero meron kayong authority na mag-recommend. Tama? Opo, i-endorse, ganito po, sir, ha. Once I receive the complaint, I could endorse that to the division office. The division office would endorse that to the regional office. Doon po ngayon gugulong na po yung whatever na sabihin po nila. Kasi sila po ang may jurisdiction noon. Okay. Yun po yung dapat kong gawin. Once I receive a complaint, yun na po, mag-endorse po ako. I-endorse ko po yun. Yun po yun. Fair enough. Okay Sige po. po. Opo, Salamat po, Mama. Magandang hapon po, Madam. Okay po. Thank Sige you. po. Thank you. Odette, okay na to, Carol. Lola, naintindihan ko po yung sinasabi ni Miss Buenafe. Nagreklamo na nga po kayo sa korte yon. Criminal case po yon. Pero sa admin case, wala pa ho kayong i-file na formal complaint sa eskwelahan. Wala pa po. Good. Kami po ang sasama sa inyo para makapag-file kayo ng admin case. At sabi po ni Miss Buenafe, as soon as matanggap niya ho yan, gagawa siya ng recommendation sa district, and then district will go to the region, and then they will decide tungkol dun sa ano pong parusa ang narapat kay Mr. Dumigpe. Pero meron po ako naisip na para mas mapabilis, ibabypass po natin yung district at region. Pupunta po tayo sa DepEd Main through Yusek Mateo. Nang sa gayon, si Yusek Mateo na mismo ang tatawag doon sa district at saka sa region para mapabilis po yung paglabas ng aksyon against this teacher, which is masuspindi siya habang iniimbestigahan yung case against him. Or for the meantime, i-assign muna siya sa main office, floating siya, hindi dapat siya sa eskwelahan na kung saan nandun yung inyong apo para naman maging matiwasay yung pagpasok ng apo sa eskwelahan. Kasi pag nakikita niya yung kanyang guro
napatuturo mo po ito, tama? Sir, hindi po siya doon nag-aaral. Ano po siya, kinuha po siya doon para mag-training ng volleyball. Ibang school po siya. Tapos kinuha po siya doon sa school na pinapasukan niya. Kasi isa siya sa pinakamagaling sa volleyball player. Hindi pala siya estudyante nitong si Hindi po. Sa coach lang po, training. So, ibang school ho siya? Sa Malinta Elementary School po siya. Pinili po siya parang pinakamahusay na volleyball player. Tapos wala pang 1 month. Nagtitraining na siya doon. Nagkaroon na nga ng 3 days na in-house. Doon siya ginawa ng masama. Okay. Nakuha ko na. Alright. Bago ito, iba to. Sige po, i-refer po natin ito sa DepEd. Opo. Main office para mapabilis ho. Okay, akala ko kasi teacher niya. Pero nakakapagturo pa rin kasi. Opo, nagtuturo pa rin po siya. Baka mamaya may mabiktima pang iba. Kasi Itong apo ni Lola, batang lalaki po ito. Opo. Itong si Noel Dumigpe, lalaki din ito. Okay, sige. Lola, DepEd po tayo, okay? Salamat Iakyat po. natin. Magandang hapon po, ma'am. At doon sa criminal case, hindi na natin pwede pag-usapan yan kasi masasubjudice po tayo. Magagalit sa atin yung judge. Pero sir, paano po yun? Wala pa po kami natatanggap na supwena. Pero sila daw po, nung attorney nila, may dalawang natanggap na po. Natanggap na rin. Hindi ho kayo isabina dahil hindi naman ho kayo ang inireklamo, hindi naman po kayo ang respondent. Ang makakatanggap po ng sabina, yung respondent para panagutin po kung ang sinasabi ng sabina from the fiscal, panagutin po ng fiscal yung complaint ninyo. Now, kapag halimbawa, sinagot nga niya po lahat ng mga sabina and then nakita ng fiscal, dalawa lang yan eh. It's either probable cause nakitaan para iakyat yung kaso sa judge or walang enough na ebidensya na para iakyat sa judge, i-absuelto si teacher. So, pwede tayo mag-follow up sa piskalya. Opo. Kung ano na po nangyari sa kaso. Okay? Sige po, ma'am. Sige po. Salamat po. Magandang hapon po, ma'am. Thank you. Okay, salamat po. Ayun. Okay. So, ibang school. Ibang school. Alright. Pero nakakapagturo pa rin kasi. Kaya, kailangan masanksyon. Masanksyon yan. Pero yun ang mahirap pala sa DepEd Idol. Maging yung pinaka-OIC, principal, hindi kayang isuspend basta-basta. Walang proseso. Oo. Proseso. 'Di ba? Laging proseso pa rin. Pwedeng mag-recommend, pero bawal silang mag-suspend. Alam mo, itong DepEd, mabagal sila magkilos sa mga reklamo. Pero mabilis sila kumilos pag merong perang pagkakitaan. Tulad ng lending. Mula sa mga lending companies. Yun, oo. Tingnan mo, Kasi ang bilis kumikita. na. Kumikita Ang bilis sila na. dyan, ano? Diba? At ano yan? Ang tawag ng salary deduction automatic. Matagal na yan, Ninse, sa kabilang istasyon patay, kung matatandaan mo, many years ago, 15, 20 years ago, yung mga teacher, palagi nabibiktima ito ng mga loan shark kung tawagin, ng mga private lending companies na pinapayagan ng DepEd na pumasok At mamayagpag. sa mga eskwelahan, mamayagpag, pautangin yung mga teacher, and then salary deduction. Oo. Bahala na yung DepEd. At Dapat itigil nanggagaling na yan. sa main, ano? Main yung automatic salary deduction. Kaya talagang may kumikita. Kaya kung titingnan nyo po, karamihan sa mga teachers natin, wala na ho silang take home pay. Sa take home pay nila, katiting na lang, halos wala na. Dahil lubog po sila sa utang. Bakit kamo? Dahil ngayon sa mga offer na yan, pupunta sa mga eskwelahan, yung mga lending companies, may mga ahente yan. Offeran ka, okay, ito pa utang. Tutuksuin ka eh. Pautangin ka namin ng 20,000, panimula ito. Pero yung 20,000 na makukuha lang ng teacher, 10,000, kasi yung 10,000 mapupunta sa commission, yung naglalakad, ahente, plus yung pang-interest, ikakaltas na agad pag na-approvean. So 10,000 na mapupunta sa teacher, and then is salary deduction yan. Now, buti kung yan lang. Sabi naman isang lending company, DepEd, pinayagan nyo yan si lending company A, paano naman ako, si lending company B? O sige, payagan ka rin namin kasi yung DepEd may commission din. O bandang huli, lahat na ng mga lending companies pinapayagan na. So yung mga teachers, said na talaga, sagad na sagad, wala nang. Kasi salary deduction eh.
At akala nila, yung ibang nag-o-offer, tawag nito? Hindi ka to sa mga credit card companies na talagang mag-apply ka na, pwede ka ma-deny. Pag nag-apply ka at nakita nila na wala kang kakayahan, i-deny ka. Dito, sa salary deduction, automatic, aprobado ka as long as meron pang ma-deduct. Kaya walang na-deny pa. Wala deny. Ito mga teacher naman, kasi may pera naman pala. Diyan, perang ka na. Sabi na agad, pipirma ka lang. Meron ka ng 20,000. Pero hindi naman 20,000 matatanggap niya. Sa salary deduction yan, you will never be denied. True enough. Kaya lalong nalulubog sila sa utang. Yun pala yun. Okay, si Nanay Christy po, susunod na namigay na naman ng mga gulay. Salamat po, Nanay. Oo. At meron daw salted eggs ata. Naku. Tinext na ni Nanay. Sige, thank you, Nanay Christy Fermin po. Susunod na ako po si Nina Taduran. Diyos po, mabuhay tayo mga Pilipino.